Gastos reveal daw ng ating gasolina nung tayo umuwi sa Samar. Nako, baka may nagpaplano umuwi ng Samar. O sige, eto. Inipon ko lahat ng resibo para malaman nyo kung magkano lahat ng pinagasolina natin. Pero bago to, mga bossing, para syempre curious din ako malaman kung saan ba kami mas nakatipid. Yung commute kami, yung sumakay kami. May mga ano kasi, uso kasi yung mga van. Van, parang meron kayong pick up point, tapos ang drop off nyo somewhere doon na malapit sa Samar. So sagot na nila lahat, pati yung sa barko. Tinanong ko yung pinsan ko kasi umuwi yung pamilya niya sa Samar last year. Sabi niya 2,500 daw per head. Per head So basta kahit bata or matanda or senior, 2,500 daw ang presyo, walang discount. Pero kung yung bata yata is makakandong mo, siguro yung mga bata, may anak pa akong 4-year-old, makakandong nyo pa, wala pa siyang bayad. Pero kung pauupuin nyo rin, 2,500. Matik yun kahit bata pa siya. Tapos, medyo limited nga daw yung bagahe. Kasi syempre, van nga eh. So, meron kayong mga hindi kilala na kasama doon. Next, yung mga bus naman, hindi ko po alam kung magkano ang pamasahe sa bus. So, paki-comment na lang po mga bossing kung magkano po ang pamasahe sa bus. Ang alam ko, ang pick-up point, wala palang pick-up point, sorry. Terminal sa PITX. Okay, sa may Pasay, PITX. Paki-comment naman mga bossing sa mga nagko-commute po ng bus papuntang Samar. Magkano po ang pamasahe? Tsaka kung may child rate po ba, meron po bang senior rate, paki-conclude din po. Pati yung baggages kung limited ba or kapag sumobra may additional bang bayad. Paki-comment po. So, eto mga bossing, i-reveal ko na sa inyo kung magkano yung ating gastos. So, gamit lang din ako ng calculator. So, syempre, bago tayo bumiyahe nung sa Samar, dito pa lang malapit sa amin nagpagasolina na kami. Pero almost, hindi naman empty yung aking tank that time, pero malapit na siyang ma-empty. So, ang unang-una nating ginastos is this one. Yan. 3,000. Ewan ko kung nakikita niya, no? Sige, kukumputin ko na lang. Magtiwala lang kayo sa akin. Babanggitin ko na lang kung magkano. 3,392.81 pesos. Yan yung initial namin na paggasolina. Siyempre, kung full tank na yung sasakyan nyo bago pa kayo bumiyahe ng Samar, wala na kayong gastos. Pero ako kasi, nagkataon na walang laman yung aking tank noon, kaya nagpagasolina ako. Siya nga pala sa mga nagtatanong, ang sasakyan na ginamit po namin sa mga dinanood ng aking vlog is a Geely Okavango, that is 2022 Geely Okavango 1.5 liter 3-cylinder turbocharged gasoline engine. Okay, 7-seater po siya. Okay, tapos ang sakay namin is 7 kami. Kami ng family ko is 5 plus 2 senior, so 7, tapos mga bagahe. Okay po. So ito hindi ko na nasunod-sunod, basta i-total ko na lang yung aking mga resibo. So 3,000, magkano yung una kong gasolina? 3,392. Meron ako sumunod na 3,255 plus 3,255.27 plus isumunod 1,001. 1,001. Okay, 1,001. Okay. Plus, nung nasa Samar na kami guys, meron kami nakalimutan isang resibo. Kasi doon kasi, bihira sa kanila yung POS. Karamihan sa kanila doon mga ganito, mga sulat-sulat. So nakalimutan kong humingi pero tanda ko that is 1,400. Isama na natin yan mga boss. Kasi kasama talaga yun sa gastos ko. Next one. Ito, 1,000 plus 1,000 pesos. Siya nga pala sa mga nagtatanong, hindi lang kami sa Samar pumunta. Mula Quezon City, pumunta kami ng Eastern Samar. Sa San Policarpo, Eastern Samar. Then, the next day, dumiretso kami ng Tacloban. Tacloban, tapos Palo, Leyte. Tapos, on the same day, umuwi rin po kami ng Samar. Kaya medyo malaki-laki po ang aming naging gastos. Okay? Next natin. 1,100 plus 1,100. Magkano na ako? Kala nyo, marami ko resibo. Plus 1,500. Yan. Plus 2,382. 2,382. Plus itong mga may mga resibo sa na to eh. Pagbalik na namin to nung pagtawid na ulit namin ng Luzon. Plus 2,042.02. And lastly, 2,780.47. Okay, so eto na mga boss, ang pinaka-gastos namin sa
fuel. 19,853.57. Pero yung fuel ko ngayon, marami pa natira, more than half pa, siguro mga almost 3/4 or less than 3/4 pa yung laman ng aking tank. Hindi ko rin naubos lahat kagaya nung unang before ko siya pakargahan. Okay, so ito na lang yung pagbasihan natin, 18,853. Tapos, gastos namin sa barko, which is estimate na lang mga boss, kasi nga di ba gumawa ko ng magkano yung pamasahe sa barko. And ang pinaka-closest range is 4,000 pesos. Kasama na po doon yung mga terminal fees, yung pamasahe ng sasakyan, pamasahe ng tao, okay? So, for almost 4,000. Okay, so balikan, 4,000 is 8,000 pesos. So, ang naging gastos namin for the transportation alone is 27,853.57. Hindi pa po kasama dyan mga bossing yung mga, syempre, personal naming gastos, pagkain, kung ano na yung mga pinagbibili namin doon, etc. etc. Okay, so, kung kukupitin ko naman mga boss, ang basis ko lang ngayon, syempre, eto lang ang basis ko lang ngayon is yung sinabi ng pinsan ko na ang pamasahe daw pa Samar is 2,500 per head. So, kung 5 kami, hindi, 7 kami Pero yung isa, sabihin na lang natin, pwede kong kandungin yung isa. So, 6 na lang. Tandaan nyo to 28,853. So, 6 times 2,500, pumapatak 15,000 ang babayaran. One way pa lang yan mga boss. Papunta pa lang yan doon. Tapos, kung uwian, times 2, that is 30,000 pesos. Ang disadvantage ng mas mahal na rin yung naging gastos, di ba? Mas mahal. Tapos, ang disadvantage pa dahil nga kung magko-commute ka, pagdating mo ron, wala kang sasakyan, hindi ka makapamasyal. Siyempre, kahit naman sabi mo may sasakyan ng mga kamag-anakan mo doon, nakakahiya pa rin na manghihiram ka na manghihiram ng sasakyan. Iba pa rin yung may dala kang sasakyan. Okay? Itong computation na to is sa bus. Sa van. Sa bus, mga boss, para magkaroon po tayo ng sample, para magka-idea rin po ako, gusto ko rin po malaman kung magkano po ba talaga pamasahe sa bus. Per head po sana, ha? Pamasahe ng bata at ng adult. Pero sa akin, mga boss, mapapayo ko, kapag marami po kayo, syempre, mas pabor po talaga may dala kayong sasakyan. Kasi, gaya namin, magkano na nagastos namin sa gasolina? 19,700. May karga pa ngayon yung sasakyan ko. Tapos, kami pang nasusunod sa oras namin, di ba? Kung gusto naming huminto, nagugutom kami, mayroon kailangan mag-CR, pwede kami huminto anytime. Kapag commute kasi, kahit taing-tai ka na, nasabihin mo doon sa van driver o kaya sa bus driver, pakitabi po, natatain na po ako. Hindi pwede yun. Maaabala yung iba, kaya pipigilan mo yan, whatever happens. Kahit gutom na gutom ka na at gusto mo nang kumain, hindi pwede yun. Hihinto lang kayo sa bus stop. Okay? So, yun ang advantage ng may car. Ngayon, kapag mag-isa ka lang o kaya dalawa ka lang, tapos gagastos ka ng 27,000, pagpalagay nyo na lang nagastos yung sasakyan, 27,000. Parang medyo mabigat kung dalawa lang kayo or tatlo. So, kapag marami kayo, 5 or more, siguro masasabi na nating sulit na kung magdadala kayo ng sasakyan. Especially kung yung sasakyan po na dadalhin ninyo is hybrid. Balita ko daw po kasi yung isang example ng hybrid na 7-seater, full tank niya, makakabalik na ng makakapunta na ng mula QC hanggang Samar. Kasi mula QC, muli ito sa amin hanggang nakarating kami ng Samar na accumulate lang ako ng 790 kilometers. So yung mga hybrid kasi natin ngayon, yung mga mga plug-in hybrids, yung combination ng gas and electric, umabot sila ng almost 1,000 pataas kilometers. Upon full charge and full tank, okay? Isang full charge and isang full tank yun. So sobra pa. So meron pa silang pang-ikot doon, okay? So mas makatipid kung naka-hybrid po kayo, okay? So ngayon alam niyo na kung magkano yung ginastos namin sa mga nagpaplano mag-Samar. May idea na po kayo, okay? Salamat po.